Nabalot po ng tensyon ang demolisyon sa Barangay Payatas B sa Quezon City. Binato ng mga residente ang mga membro ng demolition team. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, Rafi, pasado alas 9:30 kanina nang matuloy yung demolisyon dito sa Nara Street. Dito yan sa Payatas B, dito sa lungsod ng Quezon. Nung una nga ay nagkaroon pa ng barikada yung mga residente sa kahabaan niya ng Nara Street, corner Payatas Road. At hinila rin nila yung ilan nga sa mga steel railings ng Payatas B Elementary School. Kaya nasara sa trapiko yung kahabaan ng Payatas Road. Kaya nagkaroon pa ng mahabang traffic kanina. Pero makalipas ang may 10 minuto, agad umaksyon ang mga pulis. Kaya naitaboy yung mga residente. Sumunod na rin yung aktual na demolisyon. Nagkaroon pa nga ng batuhan kanina at yung residente nga na si Normerito Robis ay sugatan matapos daw siyang suntukin ng isa sa mga miyembro ng demolition team. Gate naman ni Gloria Patangin na presidente ng pagkakaisa ng mamamayan ng Nara Incorporated, wala raw court order ang demolisyon sa kanila. Pero ayon naman kay Ginoong Marlo Hakutin, ang officer in charge ng Control and Prevention of Illegal Structures and Squatting o COPRIS, kompleto sila sa kaukulang permiso para mag-demolish mula raw yan sa Quezon City Local Housing Board. At nasa humigit kumulang 19 na bahay ang kasalukuyan pa rin tinitibag sa mga sandaling ito. Sa lupa raw ito na pag-aari ng Nawasa. Gagawin daw itong panibagong gusali ng Payatas B Elementary School na ngayong araw ay walang klase dahil sa naganap na demolisyon. Maaari naman daw makatanggap ng financial assistance o relokasyon ang mga i-demolish na residente. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo, Pian, Rafi. Ian, tiyak na ba na hindi nasisiklab muli yung gulo dyan sa lugar na yan? Rafi, Ian, tinatanong ko lang kung tiyak na ba yung mga otoridad na hindi nasisiklab muli yung gulo dyan? Rafi, sa mga sandaling ito, napayapa na yung mga residente. Sa kasalukuyan nga, Rafi, nakikita natin yung mga residente, sila ay tumutulong na ngayon sa pagdidemolish yung kanilang mga bahay para yung ibang materyales doon ay mapakinabangan pa nila. At yung iba naman, Rafi, sa mga sandaling ito ay abala na rin sa paghahakot ng kanilang mga gamit papunta doon sa kanilang mga lilipatan. 4 na lokasyon, Rafi, yung binibigay na opsyon ng Quezon City Hall para dito sa mga residente. Maaari daw sa relocation site ng NHA sa Rodriguez Rizal, sa Barangay San Isidro, doon sa Tower Bill, doon sa San Jose del Monte, Bulacan. At meron ding in-city na relocation, yung tinatawag na Bistecville, ay nandirito lamang din sa bahagi ng Payatas. At binabanggit pa rin sa atin ng mga taga-COPRIS na bibigyan din ng 10,000 financial assistance yung mga residente. Kaya marami silang opsyon na maaari nilang makuha mula sa City Hall kung sila nga ay mag-relocate na, Rafi. At Ian, lahat naman ng mga residente dyan ay ma-accommodate dun sa mga nabanggit mong relocation sites? Rafi, pakiulit yung tanong. Lahat naman yung mga nabanggit mong relocation sites ay ma-accommodate yung lahat ng mga na-demolish dyan sa lugar na yan? Rafi, kasi itong mga residente dito, Rafi, around more or less 20 lang itong mga bahay dito. So more or less mga ganong families lang din, mga 20 families. So kayang-kaya silang ma-accommodate doon sa 4 na relocation sites na binabanggit nga nitong Quezon City Hall. Dahil ilan lamang ito, Rafi, yung mga residente na nandirito. Yung iba kasi dito, Rafi, ay mga nangungupahan lamang. So madali lamang sa kanila na lumipat na lamang ng kanilang upahan. At yung mga lehitimong mga residente ay nasa more or less 20 families nga. So ma-accommodate silang lahat dun sa 4 na relocation sites na binabanggit ng Quezon City Hall, Rafi. Okay. Maraming salamat, Ian Cruz.